So bali ito na yung board ni Kawasaki bali Mini 300. So ito yung laman niya. So yan ang dumi. So hindi ko pa alam ang problema nito. So subukan ko munang i-testing kung anong problema nito. Hindi ko pa alam kung anong problema nito. Pero sabi nung may-ari, nagpa-power naman, kaso lang ayaw mag-wheel. So tingnan natin kung may output pa tayo makuha, So naglagay na ako ng tester dito. Yan. Ito yung plus natin sa tester at saka yung ground natin. So confirm lang natin kung kung tama ba yung sabi ni may-ari, So ayan. So ito yung power, yung kulay green, tapos ito yung overcurrent protection natin, yung kulay pula. Tsaka lagay tayo ng monitor dito na tester kung may makuha pa tayong voltahe, So on natin yung extension. Yan, naka-on na yan. So sukatin muna natin kung ilang supply tayo. So lipat muna tayo ng AC. So yung supply natin, yan, to 14, to 13. So okay lang yan. So balik tayo dito. So ayan So naka-on na yan. So on natin to. Lipat muna natin DC. Yan. So ito na. So ayan. Talagang wala. Ayusin natin. Wala talaga. So nakikita nyo, umiilaw yung kulay green. Tapos wala tayong output. So yun ang problema. So trouble natin to pag bakit walang output to. So malamang walang signal ng PWM to. So kailangan ko munang tanggalin yung natin, mga IGBT na 4, tigda 2. Tapos yung diode na ginamit 3. So mamaya ko na ipapakita yung number, So linisin ko muna to, para so bali ang nangyari pala dito, kaya nagkaloko-loko yung welding na to. Tsaka yung ibang pyesa pinalitan na ng ibang parts number. At saka tinanggal na rin natin yung PWM. Tapos itetesting ko mamaya kung okay ba to. Wala bang naging sira to, So at saka tinanggal ko na rin yung mga IGBT. I-tester ko kung mamaya kung okay ba to. So for the meantime, kaya ako tinanggal to kasi dito sa yan dito, marami na kasing pyesa na pinagtatanggal, tapos ewan ko lang kung binalik sa tama, So sumin lang natin. So dito yung iba inayos ko na yung pagkahinang, pero yung iba hindi pa. Yung kasi yung mahirap sa gumagawa na hindi tumatanggap ng welding, tapos hindi naman marunong gumawa, pero sa case na to, sa welding na to, sana magawa ko yung welding na to, kasi hindi ko rin hindi ko masyadong dito. Hindi ko alam yung ibang pyesa nito kung yun ba rin ba yung parts niya, kasi pinagtatanggal na, pinag-ano na dito. Tapos yung dito tanggal to. Yung dalawa tinanggal ko na yan. Ito yung N channel at saka P channel MOSFET natin na magkasama, Tapos dito tinanggal ko rin to. Nung chinek ko yung supply niyan,
Kasi ang nilagay dito ng technician is N channel din ang nilagay dito. N at saka P channel na magkasama rin. So trinace ko yung, ito yung power supply nya, ito yung B+. Pag chinay ko dito, nandito yung B+. Tapos dito naman, ang B+ dito ay nandito. So hindi na magkapareha yung pyesa na nilagay dito. Ang original dito, hindi ko alam kung anong number ano, pero titingnan natin sa diagram kung anong number nito. Pero sa pagre-repair ko ng welding, wala pa ako nakitang board na ginamit N at saka P channel na magkasama, tatlo. Dalawa lang meron. At saka yung isa ano na, op-amp na. Malamang ang ano dito, op-amp, tapos pinalitan na ng ano. Yan yung kasi mahirap pagka ano na wala namang problema doon sa ano, magre-repair ng kahit na wala ka pang masyadong experience sa welding, pero sana ibalik lang sa tama yung ano, yung mga piyesa na pinagkuha mo. Kasi yung susunod, katulad sa atin, tayo ang sumunod. Imbis na madali yung pagre-repair, matatagalan tayo kasi ibabalik natin sa original yung mga parts nito para gumana to. Kasi pinagkita nyo dito, dami ng mga ano nito, halos na lahat yan tanggal. Hindi nyo masyado makikita sa ano, katulad dito ito lahat ng piyesa dito tinanggal na yan yung mga hinang iba na dito rin, iba na rin yung mga hinang dito tapos yung mga dito yan mga hinang-hinang na yan, hindi ko alam kung tinanggal ba o buti lang sana kung binalik so anuhin ko pala to bali itatama ko lang yung mga ano nito, yung mga piyesa nito. Pero unahin natin testing yung PWM kasi ginalaw din to yung PWM Kita nyo dito. Yan. Yan kung igaganyan nyo, hindi na magkaparehas ng hinang yan. Yan kita nyo, hindi na magkaparehas ng hinang yan. So hindi ko lang alam kung good to o hindi. Tapos dito yan hindi na original na yan. Ay nako, saan gumagawa, sakit ng ulo to. So subukan muna natin tong ito. Sana walang sira to kahit na ginalaw niya. So ayan nilagyan na natin ng wire para lagyan ito, bali supply ito. So ayan bali nilagyan na natin ng supply yan. So nakakabit na yan yung dalawa. So ang supply na nilagay ko 15 volts lang yan. Yung tester natin. Tapos dito. Yan. Nakita nyo sa tester. 15.5 lang yung supply natin. So, tapos tingnan natin yung signal kung may makuha ba tayo. Sana okay yung PWM. Gamit tayo ng oscilloscope.
So ayan, okay naman. Napakita ko lang yung ano, siset ko lang muna. Hopefully sa naging okay. Frequency. So 15.4 yung volt natin, supply voltage natin, tapos yung frequency is nasa 55 to 62 kHz. So pakita ko ano. So ayan, may PWM signal tayo. So salamat ano, okay na okay yung PWM. So yung reference voltage niya ayan, 15 volts, 57 kHz. So salamat, okay yung PWM. Balik tayo dito. So di na natin ano nyo, di na tayo mag-alala kasi wala namang nasira dito sa PWM. So salamat tayo dun sa technician na gumawa kasi ano, hindi nasira yung ano, yung PWM. Okay na okay yung PWM. So dito na lang tayo mag-concentrate. Yan. So balik ko lang ano, setup ko lang ulit yung camera. So balik dito tayo ano. So sa ulitin, papasalamat tayo dun sa technician na ano, gumalaw nito nung una, o di kaya nakailang technician nang gumalaw nito na hindi nila nasira yung PWM. So kung nasira, magagawa pa naman, kaso nga lang medyo matatagalan tayo. So titigil ko muna yung video siguro ano dito kasi ito troubleshoot ko pa na maigi to. Ba't walang eto, at least okay na to. So hanapin na lang natin yung ibang pyesa dito na ba't walang signal na lumalabas papunta kay GBT. Yun na lang. So balik na lang ako mag video pagka natapos ko na ma-troubleshoot ano. So bali ngayon ano, ibalik muna natin itong ano, PWM board kasi wala namang sira to eh. So balik natin. So testing tayo ano kung may signal ba tayong makuha dito sa papuntang ano, sa N channel at saka P channel MOSFET natin. So bali ngayon testing tayo ano, pag may nasukat tayong signal dito sa MOSFET ng N channel at saka P channel na magkasama, so it means okay na yung signal natin dito. Ang problemahin na lang natin, papunta na lang sa distributor transformer. So nakaset tayo ng ano, tester sa 50 volts AC. So testing tayo. So ayan, umilaw na. So dito yan, meron sana dito sa pin ng IC yan. So it means meron na. So dito sa kabila wala pa rin.
So ayan, meron na. So okay na, no? So kabit na lang natin yung IC. Tapos magsuka tayo dito sa ano, para sa distributor transformer ng signal papuntang IGBT. So, bali testing ulit tayo. Pagka gumalaw tester natin, so ibig sabihin okay na yung signal. Pero pagka hindi, may problema to sa IC. So ito na. So ayan, meron. So konti nga lang. So saglit lang ano, ayusin muna natin ito ng ano. Hello ulit ano. So may nakuha tayong signal na dito, kaso nga lang may mali. Kasi ba't nagkakaroon siya ng signal eh, wala pang supply to. Papakita ko ano. Kasi ito yung main supply natin. Pag on ko yan, 20 volts. Tapos dito 15. So may 5 volts na kulang. Yan o, nagbabago yan. So hindi stable. So malamang yung resistor nito, so zoom in ko, yung resistor na yan sira. Tsaka duda rin ako dito, baka may sira din to kasi pumutok to eh. At saka nagkaroon ng signal dito. Dapat wala kasi wala pang supply to eh. Pero palitan na rin natin para magkaalamanan na. Napalitan ko na yung ano dito, yan, mga sumin natin yan. Napalitan na natin yung resistor dito na supply. So kasi nagtaka ako kanina ba't ang baba ng supply, tapos wala sa ayos yung ano, wala sa ayos yung signal. So ngayon maayos na yung signal nito. So tester natin ulit. Yan. Tapos on natin. So yan. Yung analog natin nasa ano na, nasa 24 volts na. So nakaset tayo ng 50 volts AC. So yan o. Nasa 24 na. So kanina nasa 15 lang yun. So wala yun. Tapos ang isang ano nito, ang isang ginawa ni technician dito, yung una o pangilang technician na gumawa nito ano, ang ginamit na piyesa nila rito, ewan ko kung ano lang siguro yung, kasi sa tagal ko nang gumagawa ng welding, wala pa akong nakitang tatlo yung ginamit na N channel at P channel na magkasama no. So ano ibig ko sabihin, ito yung N channel natin, N channel at P channel natin na IC na magkasama. So dalawa yan, pagka dalawa, ito yung dalawa na nagsusupply dun papuntang distributor transformer natin, papuntang IGBT. Yung transformer dun, ito ang nagdadrive nun. Ito ang nagdadrive. Tapos dito, yan, magkaparehas din dito yan, ang IC. So parehas lang din yung paa
8 pa lang din ang ginamit, ano. So ang nilagay nila dito, pakita ko yung number. So, ano? Yan. Ano nakikita yung number? NCA 4688. Yung number na to, yan din yung number dyan. Ito rin yung number dito. Tapos, kala siguro nila hindi ko mahuhuli yung yung basta na lang naglagay ng kaparehang itsura nito dito. So, balik tayo dito sa tester, ano. So, pagka ito yung parehas ang nilagay nila dito. Ang pinalit niya dito, magkaparehas din na number nito, ano. So, tingnan natin yung B+, yung supply. So, ano muna natin dito? Ano tayo dito banda? Yan. So, lipat tayo ng yan. So, magte-tester ako. So, ito yung B+ niyan. Nasa ano bang pin to? Nasa pin 7 ang B+ nito, ano. Ay, hindi pala. Hindi. 1, 2, 3. Pin 3 yung B+ nito. So, on natin para makita natin yung B+ nito. So, yan, 18 volts, ano. Parehas din dito yan. Sa kabila, 18 din. Yan, 18 volts din. Tapos, yung ground, siyempre, matic naman yun kasi ano. Tapos, dito ako nagtaka. Yan. Sumin natin dito. So, ito yung B+ natin. Ito yung B+ natin. Tapos, dapat, ito rin yung B+. Dito rin tayo mag-B+. So, pag walang nakalagay na IC, so may masusuka tayo dito na voltahe. So, liitin natin ng konti. Yan. So, on ko ulit yung unit, ano. So, ano makita? Di ba wala? Wala kang masukat, oh. Zoom in natin yan. Yan, nakatutok yung tester dyan, oh. Yan, oh. So, wala kang makikitang supply. So, ang supply, nandito banda. Dito sa, yan. Ito. Okay. Yan yung supply. So, yung supply dito, zoom natin, yan yung supply niya. Patayin natin. So, yan yung supply. Yung ground, ito yung ground. Pin number 4. So, tiningnan natin yan sa datasheet. Pero hindi ko pa alam yung numero nito, ah. Pero based on my experience, magpapalit-palit lang tayo ng pyesa hanggang makuha natin yung ano na yan, yung tamang number na yan. Pero di muna tayo makikialam dun sa diagram. Huwag muna natin anuhin yung board view nito, ano, kasi yung board view may number doon, ano. So may board view din ako nito. So kaya lang naman ako shinare to para yung iba kasi yung gumagawa pagka hindi na kayang gawin ang ginagawa ng ibang technician para mahirapan din yung susunod, papalitan ng pyesa, no? So, nung ako na mag-repair nito, yun nga, pinalitan na ng ibang pyesa. So, suka tayo dito, yung ground. Hanapin muna natin yung ground, ano? So, lipat tayo dito. So, ito, ground. Pagka tumunog ng mga ilan, paliyan yung ground mo. Malalaman mo rin yan yung ground dyan, ground din dito. Magkaparehas lang din yan. So dito, ground yun. So zoom in natin. Ito yung ground. Yan yung ground. So yung ground,
papunta sa pin na ito. So kung ito yung ground at saka ito yung B+, so maghahanap tayo ng pyesa na ganyan yung B+. Nasa, pagpalagay natin ito yung number 1, 4 to 5, 6, 7, 8 yung 8 yung B+ natin. So may nakita akong dito. May diagram ako ng mga pyesa na ginagamit dyan. Yan. So sa baba, yan. So yung pin number 4, ground. At saka yung pin number 8, BCC natin, yung B+ natin, Tapos ito yung data sheet ng isa. Yung 4688. So makikita nyo, S2 G1 saka S1 G1, Tapos dito yung sa baba, yung drain. So yung B+ nito, kasi ito yung drain, magkasama lahat yan. So ang B+ nito nasa 3. Ito yung B+. So talagang magkaiba, Pero tingnan natin sa sa diagram para Yan. Kala siguro nila hindi ko mahuhuli, Pero may nakalagay dito. Yan yung diagram ni Kawasaki. Yan. Ito natin. Ito yung diagram ni Kawasaki. So yan, yung itsura ng dalawang IC na N channel at saka P channel na magkasama. Tanggalin muna natin to para malaki yung view. Yan, yan yung number. Tapos yung dito, yan, LM358. So balik tayo dito. Kailangan nating palitan ng bagong IC yan. Walang yung Ay, pahirap. So at least meron na tayong good na yung natin dito. Good na natin yung signal dito. Papunta rito. Dito sa baba. Dito yan. Dito. Sa pin na to. So, papalitan ko lang ng lalagyan ko pala ng pyesa to tapos pagka nag-okay na, testing natin ulit. So, baka sabihin nyo, hindi iba yung diagram na ginagamit ko, Yan. Kung tutusin nyo, yan. Yung format niyan, tsaka ito. Yan. Tayo ng top. Makikita natin. So, yan yun. Pwede ko na lang papatagalin, Papalitan ko lang ng pyesa nun, tapos testing natin. So, bali pakita ko, So, bali ito yung papalit natin. Yan. So, tingnan nyo yung number. Sana makita nyo, Yan. LM358. Tapos yung isa, NCA4688. So, magkapareha lang yung itsura, Pero magkaiba yung function. Yan. Sana nakikita yung number nyo. So, ito yung papalit natin. So, bali ngayon, ikakabit na natin yung pulse distribution ko transformer.
para dito na tayo sa sa IGBT magsukat. Pag nagsukat, may makasukat tayo ditong voltahe na AC at saka signal. Kung wala kayong oscilloscope, pwede na rin yung analog tester na AC pagka hindi nyo natama. Mas maganda kasi oscilloscope kasi makikita nyo yung frequency. So kabit na natin to dito para malaman natin kung linisin mo natin ng konti. So dito na tayo magsukat Tapos yan. Analog muna unahin natin Kunwari wala tayong oscilloscope. Pero mamaya ako na ititest pa oscilloscope So yan. Nakaset pa rin tayo ng 50 volts AC. Tester tayo. On natin. So yan, meron. Tapos dito. So nasa ilan ba? Nasa 18 volts. Okay lang yan kasi 18 volts yung supply natin doon. Yan, ganyan lang para masyado masilaw yun. So, balik natin. Yan, nasa 18 volts. Tapos dito. So, halos pantay lang yung voltahe na masusukat natin, Sana magkaparehas lang lahat. So, yan. So, bali okay na. Tapos oscilloscope na gamitin natin para maitama natin yung frequency. Tsaka matingnan din natin. So dito, hindi na natin aanihin yan Dito lang tayo magki-clip sa yan. On natin yung oscilloscope natin. So on natin. So ayan, meron frequency 24. So pakita natin. Wait lang. Tayo natin yung ilaw. So ayan. Yan na yung natin. Tapos yung voltage natin 24 volts, 57 kHz yung frequency. So ayan. Sakto na yan. So lipat tayo dito sa kabila. Pero parehas lang din yan. So ayan, ganun pa rin. Yung reference voltage 24.5, 57.14 kHz. So parehas lang kanina. So okay na. Magkakatalo na lang to. Tama na, umiinit na yung natin.
MOSFET natin. Paalala lang pala, ano, huwag niyo masyadong patagalin kasi pag pinatagal niyo masisira yung N channel at P channel IC natin na magkasama. Kaya aware lang kayo doon. So ayan, okay na yan. Bali, ang ano lang natin, ite-testing na lang to sa welding kung magkakaroon ba siya ng spark, matino na ba, o pagka hindi pa rin. Pagka hindi matino yung spark, so ang isang papalitan lang natin, ito lang yun. Ito lang. Kasi dito tama na yun. So dito lang tayo nakakatalo. Dalawa kasing pyesa na ginamit dito. Ang karaniwang ginagamit dito, op-amp. Yung mga LM 358. Yan. At saka yung isa, kayo na bahalang ano, mag-discover kung ano yung pyesa. Ganyan na ganyan din. Magkaparehas na magkaparehas. Kaso nga lang magkaiba ng function. Yung isa op-amp, yung isa blank, yun na yun. Kayo na bahalang maghanap. So, asimbolin ko lang to, ano? Tapos wala na, okay na yan. Hindi na masisira yung IGBT natin yan kasi good na yung signal natin. So, kakabit ko lang tapos testing natin. So, bali try muna natin itong i-testing, ano. So, nakakabit na lahat yung mga IGBT. Ito. So, bali testing natin to, ano. Naglagay na tayo ng tester para pag may lumabas na output voltage, so it means okay na yung unit natin. Kaso nga lang, hindi natin patatagalin muna sa pagkakataon to, ano. Saglit lang muna natin i-on. So, bukan natin. So yan, naka-on na yan. Umilaw na yung ano natin. Tapos ito na. Yan, pumipitik-pitik pa. So, may ibang problema pa, no? Pero alam ko na yung ano nito. Ba't nagkakaganito to? So, antay lang muna natin mamatayan. So, bali nung inaw natin kanina, ano, bali pumitik-pitik yung relay. Pero alam ko naman yung sira, so mamaya ko na lang ipapaliwanag, ano. So, naibalik ko na yung ano, naibalik ko na yung aksidenteng natanggal ko yung jumper, ano. Hindi ko alam na yun pala ang kalalabasan pag natanggal yun, ano. So, ngayon, balik ulit natin, ano. So ayan, nakasaksak na yan. So pagka may nakuha tayong output nito, wala na, solve na yung problema natin. Bali, ang isang pinaka poproblemahin natin yung performance na lang, kung ano, kung mag-arc ba talaga ng maayos o hindi. Kasi minsan kasi may output tapos mahina yung arc. Kasi dito sa welding na to, pinagpalit-palitan na kasi ng mga pyesa ng kasamahan nating ano, gumawa nito nung una, no. So, sa awa ng Diyos, may diagram naman tayo kaya naibalik natin. So, ito na, no. Nagawin na tayo ng tester, yan. So, on na natin. Yan, naka-on na yan. So, ito na. So, ayan, 56. So, okay na, no? Bali, doon na lang natin to testing sa, ano, sa labas. Kung magiging wala na bang problema o meron pang iba. Hopefully, wala na, no? Ang
sira pala ng welding nito. Curious lang ako. Simple lang nung una. Tapos nagkamali si technician kaya nagka-leche-leche yung board. Hindi niya na makuhang maayos ano. Simple lang ang sira nito. Yung pagkakaalam ko. Kasi napagtanto ko na bakit nagkaganito yung welding. So papaliwanag ko ba't nagkaganito. Tapos dito, balik tayo dito sa diagram natin. Kaya pumipitik-pitik yun. So yan, bali yan na yun. Kaya naman pumipitik-pitik yun. Kasi nga gawa dito. Dito, patayin muna natin yung ilaw. Yan, nakikita nyo yung jumper na to. Eto. Yan, aksidente kong natanggal yan. Kaya pumipitik-pitik yung relay. So pakita ko ano. Dito yan eh. Yan o. Binalik natin. Ang galaw ng kamay ko. Yan. Mula dito hanggang dito. Pero hindi ito yung ganito yung jumper. Malaki yung jumper dito nung una. So na-aksidente ko lang natanggal yan. Kala ko lang wala nang yun. Wala nang magiging problema. So pag natanggal pala yun pala magiging kalalabasan. Pumipitik-pitik yung relay. So naibalik na natin yan kaya yun na. So papaliwanag ko ang sira talaga nito nung una. Kaya napansin ko. Ang pinakasimpleng problema lang nito, kung sinunod lang sana ni technician yung anong pinalitan niya, wala sanang naging problema to. Nagawa niya sana. Ang pinaka problema lang nito is yung fan. Nung pinalitan niya ng ibang klaseng fan, doon na nagka-leche-leche. Hindi niya na mapatino yung welding, wala nang output. Fan lang isang ko dito. Kaya nagkaganito. Tapos nagpalit na siya ng ibang piyesa. Kaya hindi na mapatino-patino. Pati ito, pinalitan ng ibang numero. So sa atin, hindi naman tayo kasi may diagram naman tayo. Ayan. Nabalik muna natin sa top. Tapos balik rin natin kasi naka-mirror yan. Yan yung diagram ni Kawasaki Mini 300A. Pero ang pinaka lang talaga nito, pinaka max lang talaga na ampere ng welding na to is nasa 200 lang. Kasi ang ginamit dito, makita yung ginamit na diode. Yan 70 UP20DN. So 70 lang to. So tatlo. So 210. So max nito nasa 200 lang. Pero yung ibang manufacturer, ginagawa nila, tinataasan nila ng konti para maengganyo yung mga customer na bumili. Pero wala namang problema sa welding na to eh. Huwag nyo lang isagad masyado. So bali babalik lang natin to sa kakabit natin sa chassis, tapos testing natin ulit kasi magpapalit pa ako ng connector nito kasi mga connector nito hindi na makalock lost thread na. So hello ulit bali naikabit ko na yung board sa chassis pero pansamantala lang muna to kasi nandito sa harapan. Ayusin ko pa to, papalitan ko pa yan kasi pangit naman pagka maayos na yung board tapos itong mga terminal ganyan pa rin. So para mas sulit yung palitan na natin yan. So nagprepare na ako dito ng bago yan. Yan papalit natin. Kasama na yung male and female na dalawa yan.
So para magmukhang bago ulit, no? So testing na natin to, ano? Nakikabit na natin yung board sa chassis. So ito yung itsura ni Kawasaki Mini 300. Yan. So nasukat na natin to nung nung hindi pa natin nakikabit yung chassis sa board na meron ng output. Sana hindi na mawala dito, magtuloy-tuloy na para matapos na rin to. So on na natin. Yan. Tapos dito. So yan. So sana meron na. So yan. 57.1. So meron na, no? So subukan natin itong i-testing welding sa labas. O okay na ba talaga to? So patayin ko na lang. So bali andito na to sa labas, ano? So try na natin itong i-welding. Kung wala na bang ibang problema. So on na natin. Yan. So yan, subukan muna natin yan. Mag-i-spark ba? Ayun. So wala, ayos na. So subukan na natin i-welding, ano? So ayan, ano, bali nabuo na natin si Kawasaki Mini 300. So ayan, umaandar na yan. Tsaka na-testing na rin itong natin kanina i-welding sa labas, ano. So magsukat lang tayo ulit. So yan, sukatin lang natin ulit, ano. So yan, 56.1 ang out. So okay na. So kailangan na natin ibigay ka customer to. So kung nagustuhan niyo yung video, please like and subscribe. Pero kung hindi naman, okay lang din. So maraming salamat sa panonood, ano.